Iwanan ang lahat ng hadlang at sumunod. Pag-aralan po natin ito. Ang mga pangunahing talata na ating tatalakayin ay mula sa Marcos chapter 1, verse 16 hanggang verse 20. Ang mga salinang Biblia na atin pong gagamitin, ang Bagong ang Biblia at New King James Version. Sa pag-aaral natin sa bahagi ng sulat na ito ni Marcos, ang pangunahing ideya natin ditong makikita ay ang pagtawag ni Kristo nangangailangan ng agarang pagsunod. Ang pagtawag ni Kristo ay nangangailangan ng ganap na pagtitiwala at kahandaan na isuko ang anumang humahadlang sa pagsunod sa Kanya, sa pagsunod sa Panginoon. Mga kapatid, sa ating mga pang-araw-araw na buhay, sa ating mga pang-araw-araw na ginagawa, maraming mga bagay ang humihingi ng ating atensyon, humihingi ng ating pagkilos at pagtugon. Sa panahon natin ngayon, madali yung maging busy. Madali tayong maging abala sa trabaho, sa negosyo, sa pag-aaral, maging sa pamilya at sa mga gawain natin sa buhay, sa bahay, mga personal na pangarap, maging sa pagkakaroon ng interes na basahin at alamin at sundan ang halos hindi maubos na daloy ng impormasyon sa internet at social media. Mabilis tayong maging abala sa mga bagay na yan. At kung susuriin po, maraming mga tao may panahon para sa maraming bagay. May panahon para sa ibang mga gawain. Pero, kakaunti yung may tunay na panahon para sa Diyos at para sa salita ng Diyos. Marami po yung handang sumunod at handang gawin yung kanilang sariling mga plano. Pero, pagdating sa plano at gawain para sa Diyos, nag-aalinlangan. Matagal magdesisyon. Marami yung gustong tanggapin ang pagpapala ng Panginoon. Marami yung gustong makatanggap ng pagpapala mula sa Panginoon. Pero, hindi lahat handang magpasakop sa kalooban ng Panginoon. Kapag pagsunod kay Kristo ay may kasamang sakripisyo, kapag ang pagsunod sa Panginoong Hesus ay may kailangang baguhin, may kailangang bitawan, doon po nasusubok kung sino talaga yung Panginoon na sinusunod natin sa ating buhay. Ang ganitong sitwasyon po, hamon na kinakaharap din maging ng mga maraming mananampalataya. Sa daloy po ng pag-aaral natin sa Ebanghelyo ayon kay Marcos, pagkatapos na ipangaral ng Panginoong Hesus ang kanyang unang mensahe na magsisi kayo at manampalataya sa Ebanghelyo, kaagad na itinuro kung ano yung dapat na nakikita sa isang taong tumutugon sa tawag ng Diyos. Ano ba yung dapat nakikita sa taong nakarinig ng mensahe ng Panginoong Hesus at tumutugon sa tawag ng Diyos? Ano-ano po yung katangian? Ano-ano po yung dapat nakikita? Hindi lamang nananatiling tagapakinig. Hindi lamang nagagalingan, nahusayan o humahanga kay Jesus. Hindi lamang din basta mababaw na naniniwala, kundi ang taong tumutugon sa tawag ng Diyos ay tumatayo, sumusunod, iniiwanan yung anumang maaring makahadlang sa kanilang pagsunod kay Kristo. Kasi po yung tunay na pananampalataya makikita hindi lamang sa pakikinig, kundi sa bawat napakinggan ay ipinapamuhay, sinusunod. At paalala mga kapatid, sa pag-aaral natin sa bahagi ng sulat na ito sa Biblia, tandaan natin na ang panawagan ni Jesus noon, may panawagan si Jesus na mababasa natin. Yung panawagan na yon ng Panginoong Jesus noon, siya pa rin panawagan sa atin magpahanggang ngayon, na sumunod sa Kanya, na maging mga alagad niya. Para po mas maunawaan natin kung ano ba yung tunay na kahulugan ng pagiging alagad, balikan natin kung paano nagsimula ang lahat. At bigyan pansin natin na
yung unang hakbang sa kwento na pag-aaralan natin, sa tagpong babasahin natin, yung unang hakbang, hindi ang ginawa ng mga tinawag, kundi kung ano yung ginawa ni Jesus. Na bago natin tingnan yung pagtugon ng mga taong tinawag at naging alagad, ay pansinin po muna natin na ang unang kumilos ay si Jesus mismo. Kaya ang lahat nagsimula sa Panginoong Jesus. Ito po ang unang punto ng ating aralin. Ang pagtawag ni Jesus ay may personal na imbitasyon. Ang reference verse natin dito ay ang buong verse 16 at yung unang bahagi ng verse 17. Ganito ang nakasulat. Sa pagdaan ni Jesus sa tabi ng dagat ng Galilea, nakita niya sina Simon at ang kanyang kapatid na si Andres na naghahagis ng lambat sa dagat sapagkat sila'y mga mangingisda. At sinabi sa kanila ni Jesus, sumunod kayo sa akin. Sa mga talatang ito, makikita natin ang simula ng pagtawag ng Panginoong Jesus sa kanyang mga unang alagad. Bago pa man magpakita ng himala, bago pa magpakita ng mga kamanghamanghang gawa, at bago pa lumawak ang ministeryo ng Panginoong Jesus, ay nagsimula muna ang lahat sa isang panawagan mula mismo sa Panginoon. Ano yung panawagan na yon? Sumunod kayo sa akin, sabi ng Panginoong Jesus. Follow me. Isang personal na imbitasyon o personal na pagtawag para sa mga taong nais ni Jesus na maging kanyang mga alagad. Sa daloy po ng talatang ito, ng mga talatang ito, verse 16 at verse 17, merong tatlong mahalagang katotohanan tayo makikita patungkol sa personal na pagtawag na ito ni Jesus. Una, tinatawag ni Jesus ang mga ordinaryong tao. Sinasabi nga po sa verse 16, sa pagdaan ni Jesus sa tabi ng dagat ng Galilea, nakita niya sina Simon at ang kanyang kapatid na si Andres. So merong nakita si Jesus. Hindi pinuno ng relihiyon, hindi mataas na tao sa lipunan, hindi mga sikat, hindi mga kilala. Isang karaniwang araw, ang tagpong ito, may karaniwang gawain, may karaniwang tao. Sa karaniwang araw na ito, dumating ang Panginoon at binago ang direksyon ng buhay ni na Simon at Andres. Ang pagtawag na ito ni Jesus noon, nagpapatuloy pa rin magpahanggang ngayon. Mga kapatid, may mga pagkakataon na ang Diyos kumikilos sa atin sa mga ordinaryong araw ng ating buhay. Habang tayo po ay nagtatrabaho, habang tayo ay abala sa maraming gawain, o kaya habang nag-aaral, habang tayo ay gumagawa sa mga pang-araw-araw nating gawain, maaaring kumikilos na pala ang Diyos para tawagin tayo, para gamitin niya tayo sa kanyang layunin na maipahayag sa maraming taong salita ng Diyos, maisulong ang Ebanghelyo. Tandaan natin na ang Diyos po may kalayaang pumili. Kung sino yung tatawagin niya, may kalayaan siyang pumili. May kapangyarihan siyang magdesisyon na kung sino yung nais niyang gamitin, ordinaryong tao man yan, nais niyang gamitin para sa pambihirang layunin. May kalayaan at may kapangyarihan ang Diyos. Malaya siyang pumili at magdesisyon. At hindi po hinahanap ng Diyos yung pinakamagagaling lamang, kundi ang hinahanap ng Diyos yung mga handang magpasakop sa Kanya. So, tinatawag ni Jesus ang mga ordinaryong tao sa tagpong ito. Yan yung isang katotohanan na makikita. Yung ikalawang katotohanan na makikita natin sa talata, si Jesus ang unang lumapit. Hindi sina Simon at Andres. Hindi sila yung unang naghanap kay Jesus sa tagpong ito dito. Hindi sila yung lumapit para mag-apply na maging mga alagad. Hindi sila humiling ng posisyon. Sa halip po, si Jesus ang unang lumapit sa kanila. Si Jesus ang nakakita sa kanila, si Jesus ang tumawag sa kanila. Ganito nga yung tagpo, na naghahagis ng lambat sa dagat sapagkat sila'y mga mangingisda. Yun yung magkapatid. At sinabi sa kanila ni Jesus, si Jesus yung nag-approach.
Magandang mabigyan pansin natin yung detalye ng pangyayaring ito dahil ito po ay larawan ng biyaya ng Diyos. Ito ay pagkilos ng Diyos sa pamamagitan ni Jesus. Pag-abot ng Diyos sa mga tao sa pamamagitan ni Jesus. Bago tayo lumapit sa Diyos, siya muna yung kumikilos para tawagin tayo. Makikita natin na ang pagtawag nagsimula sa pagkilos ni Jesus. Sa tagpong ito, may dalawang mangingisda. Abala sa kanilang ginagawa, naghahanap buhay, nagtatrabaho, yung daily schedule nila. Dumating si Jesus, lumapit, nagsalita sa kanila. Malinaw po yung katotohanan. Si Jesus ang unang kumilos. Pero syempre, hindi yan nangangahulugan na wala tayong responsibility na tumugon sa pagkilos ng Panginoong Jesus. Meron tayong responsibilidad. At ang totoo, sa dakilang kabutihan sa atin ng Panginoon, nararapat lamang tayong tumugon. Siya man yung unang humakbang dahil sa dakilang kabutihan sa atin ng Panginoon, nararapat lamang tayong mag-response. Ngunit sa talatang ito, pinapakita lamang po na ang kaligtasan, maging ang pagtawag ay nagsisimula sa pagkilos ng Diyos. Hindi nagsisimula sa tao at kakayahan ng tao. So mga kapatid, kung tayo po ngayon ay mga mananampalataya na, hindi yan dahil tayo ay unang naghanap sa Diyos. Kung tayo po ay mga mananampalataya na ngayon na nasa loob ng isang iglesia, dahil ang Diyos sa pamamagitan ni Jesus, kumilos siya sa ating buhay. Makikita natin na ang Diyos po ang unang kumikilos sa tagpong ito. Ngunit malinaw din na ang mga alagad o ang mga tinawag ay tumugon sa tawag ng Panginoon. Katulad ni Simon at Andres, mga tinawag ng Diyos. So hanggang ngayon po, kumikilos ang Diyos na ginagamit niya naman ang kanyang banal na kasulatan o ang kanyang salita para tawagin ang mga tao na sumunod kay Kristo. Sa ikatlong katotohanan na makikita natin sa yung daloy ng talata, ang sentro ng pagtawag ay ang pagsunod kay Kristo. Pagkatapos silang makita, yung magkapatid, pagkatapos silang tawagin, sinabi ni Jesus, sumunod kayo sa akin at gagawin ko kayong mga mamamalakaya ng mga tao. Hindi niya sinabing sumunod kayo sa isang programa, hindi sinabi ni Jesus na sumunod sa isang organisasyon o kaya sumunod sa filosofiya ng tao o kaya tradisyong gawa ng tao. Kundi ang sabi po ni Jesus, sumunod tayo sa Kanya, sumunod kayo sa akin. Ang Kristyanismo po, hindi lamang ito pagtanggap ng mga aral o kaya doktrina. Ito po ay ang Kristyanismo higit yan sa pagdalo o pagiging aktibo sa mga gawaing pangrelihiyon. Higit sa pagkakaroon ng maraming kaalaman mula sa Biblia at higit pa sa pagiging bahagi ng isang iglesia. Mga mahalaga yon. Pero higit pa doon ang ibig sabihin ng tunay na Kristyanismo. Kasi maraming tao nais tanggapin si Jesus bilang tagapagligtas. Pero ayaw nilang tanggapin si Jesus bilang Panginoon ng kanilang buhay. Ginugusto nila ang kapatawaran ng kasalanan, pero ayaw namang sumunod sa katuruan at disiplina ng Panginoon. Gusto nila ang pagpapala mula sa Panginoon, pero ayaw naman nilang magpasakop. Ninanais nila ang kaharian ng Diyos, pero ayaw naman nilang pinamumunuan sila ni Kristo. Alalahanin po natin ang panawagan dito ni Jesus. Hindi muna siya nagsalita ng tungkol sa mga magiging pakinabang ng mga tinawag niya. Hindi muna niya ipiniliwanag yung lahat ng mangyayari sa future, sa hinaharap. Ang una niyang sinabi dito, sumunod kayo sa akin. At nung sabihin po ni Jesus yung mga salitang ito na, follow me, hindi lamang siya nag-aanyaya na maglakad tayo sa likuran niya. Nung sabihin ni Jesus ang mga salitang, sumunod tayo sa Kanya, ito ay nangangahulugan, nag-aanyaya si Jesus na tayo po ay maging mga alagad niya, na matutom tayo mula sa Kanya, mamuhay kasama siya, at ipasakop natin ang ating buhay sa pamumuno at paghahari niya.
At ang pagsunod na ito kay Kristo, hindi lamang ito minsanang pagdidesisyon. Hindi lang ito isang araw o isang pangyayari, kundi mahabang proseso. Mamuhay na kasama niya. Ipasakop ang buhay sa paghahari niya. Isang paraan ng pamumuhay araw-araw. So, susunod ba tayo araw-araw kay Jesus? Mga kapatid, kung tayo po ay tapat na magsusuri sa ating mga sarili, ang tanong ay hindi lamang kung naniniwala ba tayo kay Jesus. Kung humahanga ba tayo, namamangha ba tayo kay Jesus. Hindi po gano'n. Hindi po yun. Ang mahalagang tanong po kasi ay sumusunod ba talaga tayo kay Kristo? Suriin natin ang ating mga sarili at maging maingat po tayo. Again, marami ang naniniwala kay Jesus bilang tagapagligtas. Kaya lang, hindi naman lahat handang sumunod sa Panginoon. Marami ang naniniwala. Marami ang handang tanggapin si Jesus bilang Savior. Pero ayaw nilang pagharian ang buhay nila at pamunuan ni Jesus. Ang tunay na pagtawag ni Kristo, hindi lamang po tungkol sa pagkakaroon ng bagong paniniwala, kundi pagkakaroon din ito ng bagong direksyon ng buhay. Sa mga talata pong ito, itong verse 16 at verse 17, nakita natin na tinatawag ni Jesus yung mga ordinaryong tao, maging mga ordinaryong tao, na si Jesus ang unang kumikilos, lumalapit sa pagtawag. At ang sentro ng panawagan ay sumunod sa Panginoon. Pero hindi nagtatapos dito yung panawagan ng Panginoon. So, hindi lamang po niya tinawag sina Andres at Simon na walang purpose, kundi tinawag sila ni Jesus para magkaroon ng bagong relasyon sa Kanya at magkaroon sila ng bagong layunin sa buhay. Para sa atin po, hindi lamang tinawag ni Jesus ang mga tao para maging mga alagad at magkaroon ng bagong pananampalataya, kundi tinatawag ni Jesus ang bawat tao para magkaroon ng bago at mataas na layunin sa buhay. Yan po yung makikita natin sa susunod na bahagi ng ating pag-aaral. Sa ikalawang punto po, ang pagtawag ni Jesus ay may bagong misyon. Sa ikalawang bahagi ng verse 17, at gagawin ko kayong mga mamamalakaya ng mga tao. Ang bahagi ng talatang ito nagpapakita na ang pagsunod kay Kristo hindi lamang tungkol sa kung ano yung ating iiwanan, kundi tungkol din ito sa kung ano yung nais gawin at kung ano yung nais na mangyari ng Diyos sa pamamagitan natin. May tatlong katotohanan din tayo makikita sa mga sinabi o sinalita na ito ni Jesus. Una, binibigyan ni Kristo ng bagong direksyon ang buhay. Paano nagkaroon ng bagong direksyon ang buhay ni na Simon at Andres? Yung magkapatid po, bago dumating sa kanila si Jesus, ang direksyon ng kanilang buhay, yung normal na takbo ng kanilang buhay ay pangingisda. Yun yung kanilang hanap buhay, dun umiikot yung kanilang yung malaking bahagi ng oras at pang-araw-araw nilang buhay. Pero nung tawagin sila ni Jesus, hindi lamang basta binago yung kanilang regular na schedule, kundi binago mismo yung direksyon ng kanilang buhay. Ganito nga po yung sinasabi. At gagawin ko kayong, sabi sa magkapatid, mga mamamalakaya ng mga tao. Mula sa panghuhuli ng isda, sila ngayon may mission na. Mula sa paghahanap ng mga isda, ang layunin na nila ngayon, akayin ang mga tao patungo sa kaharian ng Diyos. Meron na silang mas mataas na layunin. Ngayon, mga tao na para sa kaharian ng Diyos. Hindi na mga isda yung kanilang hinahanap. Hindi naman nangangahulugan na masama yung pagiging mangingisda nila, na masama yung hanap buhay nila, na kailangan nila itong iwanan o kaya alisin sa kanila. Hindi naman po ganon. Maayos yan, marangal yung kanilang hanap buhay, kaya lang po, pagdating ni Jesus at sa kanilang pagtugon sa tawag ng Panginoong Jesus, nagkaroon sila
ng mas mataas na layunin sa buhay. Pagtuturo po na kapag tinawag ka ni Kristo, hindi lamang binabago yung destinasyon mo sa inaharap, hindi ka lang aalisin sa kaparusahan at dadalhin ka sa tungo sa kaligtasan sa future. Hindi lamang po ganon. Kundi maging yung pangkasalukuyan, yung layunin mo sa buhay sa pangkasalukuyan, binabago din. So hindi lang yung future natin, kundi yung pangkasalukuyan natin binabago din. Kung dati yung purpose mo, mangyari yung sariling plano mo, kahit pa taliwas yan sa kalooban ng Diyos, na matupad yung sariling kagustuhan mo, kahit pa hindi yan ayon sa kalooban ng Diyos, na makamtan mo yung mga makasanlibutang tagumpay lamang, pero nung maging alagad ka ni Kristo, nung tumugon ka sa pagtawag ng Panginoong Hesus, nag-iiba na yung direksyon. Nagkakaroon na ng mas mataas na layunin ang buhay. Ang ninanais na ay ang masunod ang kalooban ng Diyos, na maipalaganap ang salita ng Diyos at mapalawak ang kaharian ng Diyos. So sa verse po na ito, mapapansin natin, hindi naman binura ni Jesus yung kanilang nakaraan, yung pagiging dati nila mangingisda, kundi ginamit yun ng Panginoon, yung karanasan nila na yon para sa mas mataas na layunin. Hindi po masama magkaroon ng trabaho, hindi masama na magnegosyo, hindi masama na mag-aral, hindi masama na magtagumpay sa buhay na ito. Ang kinakailangan lamang po bilang mga mananampalataya, bilang mga tumugon sa tawag ng Panginoon, kailangan natin suriin yung ating mga sarili. Ginagamit ba natin yung ating buhay at kakayahan na ibinigay ng Diyos sa atin para sa Kanyang layunin? Yung mga ginagawa ba natin, nakakatulong ba ito para mas makilala ng iba si Kristo? Susuriin po natin yung ating mga ginagawa sa araw-araw. Yung mga pinagkakaabalahan natin, yung mga pinaglalaanan natin ng oras ng lakas at kakayahan. Yung mga ipinagkaloob sa atin ng Panginoon, ginagamit ba natin ang lahat ng mga yon ayon sa layunin ng mismong nagbigay sa atin? Magsuri ng tapat, sapagkat ang tunay na tagasunod ni Jesus meron ng bagong direksyon sa buhay. Yes, merong iniiwanan, pero meron ng bagong direksyon. Meron ng pagbabago. At huwag tayong mag-alala, dahil ang pagbabago hindi natin iaasa at hindi magmumula sa sarili nating kakayahan. May kalawang katotohanan na makikita natin sa sinabi ng Panginoong Hesus. Si Kristo mismo ang magbabago sa kanila. Pansinin po natin yung sinabi ng Panginoon. At gagawin ko kayo, and I will make you become. Ang pagbabago, gawain ng Panginoon. Ang pagbabago na gawain ng Panginoong Hesus, hindi instant. Madalas, mahabang proseso yan. May proseso ng paglago sa pananampalataya, may proseso ng paghubog at pagbabago ng puso at buhay. Halimbawa, kina Simon at Andres, mga mangingisda na naging mga apostol. Yun yung process. Mga ordinaryong tao, naging kasangkapan ng Diyos sa pagpapalaganap ng Ebanghelyo. Mga mangingisda, naging kasangkapan para maipangaral ang salita ng Diyos, para maipalaganap ang Ebanghelyo sa maraming lugar. So kapag may pinapagawa ang Panginoon din mismo ang nagbibigay ng kakayahan para mangyari o magawa yung ipinapagawa niya. Kung tinatawag tayo ng Panginoon at nilalagay sa isang ministeryo, halimbawa ilalagay tayo sa pagpapalaganap ng salita at kaharian ng Diyos, maaaring isipin natin na parang ang laki namang gawain yan, parang hindi natin yan kakayanin, na wala tayong sapat na kaalaman patungkol sa salita, patungkol sa kaharian ng Diyos, na hindi tayo magaling magsalita lalo na sa harap ng maraming tao, o kaya isipin natin hindi naman tayo karapat-dapat sa ganyang gawain. Totoo naman kung ganun ang ating isipin. Kaya lang po, ang tanong, hindi po kung ano yung kaya nating gawin at hindi natin kayang gawin, kundi ano ba yung kayang gawin ni Kristo? Ano ba yung kaya niyang gawin sa atin kung tayo ay handang sumunod sa Kanya?
Alalahanin natin na ang Panginoon na bumago sa buhay ni na Simon at Andres ay siya ring Panginoon na patuloy na kumikilos at gumagawa sa buhay ng mga mananampalataya. Sabi dito, at gagawin ko kayo, gawain ng Panginoon ang pagbabago. Sa ikatlong katotohanan na makikita natin sa talatang ito, yung sinabi ng Panginoong Hesus, ang bawat tagasunod ni Kristo ay may misyon. Yung kaligtasan, hindi lamang po pala pagliligtas mula sa kaparusahan. Ito rin ay pagtugon sa tawag ng paglilingkod at pagtupad sa gawain ng Panginoon. So tayo ay iniligtas para maging mensahero ni Kristo sa mga tao sa paligid natin, sa loob ng ating tahanan, sa mga katrabaho natin, sa mga kaeskwela natin, sa komunidad na kinabibilangan natin. Sabi nga po, at gagawin ko kayong mga mamamalakaya ng mga tao. Pangako ba ito ng Panginoon para sa mga taong handang sumunod sa Kanya? Maaari. Pero ang malinaw dito, ito ang layunin sa pagkatawag kina Simon at Andres. Hindi lamang basta tumanggap sila ng pagpapala. Hindi lamang para makatanggap ng karunungan mula sa Panginoon, kundi para maging kasangkapan sila na maakay ang ibang mga tao patungo sa Diyos, makalapit sa Diyos. Makikita dito yung pangako at layunin ni Kristo para sa mga taong sumusunod sa Kanya. And I will make you become fishers of men. Sa spiritual na kahulugan po, ang mga alagad ay magiging kasangkapan para maipahayag ang ebanghelyo at maakay ang maraming tao na sumampalataya at sumunod din kay Kristo. Linawin din natin na hindi ito nangangahulugan na lahat tayo magkakaroon ng pare-parehong ministeryo, na ang lahat ay magiging mangangaral o lahat ay magiging pastor. Hindi po ganoon, kundi ang ibig sabihin, ang bawat mananampalataya may bahagi sa dakilang layunin ng Diyos. Ano ba yung dakilang layunin ng Diyos? Yung maakay ang maraming tao tungo sa kaharian ng Diyos. Ano ba yung ang mga halimbawa ng mamamalakaya? Kasi hindi tayo magkakaroon ng para-parehong ministeryo. Hindi lahat pastor, hindi lahat mangangaral. Pero lahat mamamalakaya. Ano ba yung halimbawa ng mamamalakaya? Ang isang nanay o ang isang ina na nagtuturo ng salita na Diyos sa kanyang mga anak, mamamalakaya ng tao yun. Ang isang estudyante na tapat sa kanyang pag-aaral at nagpapatotoo kay Kristo sa kanyang mga klase, ay mamamalakaya ng tao yun. Ang isang naghahanap buhay o kaya ang isang manggagawa na kahit mahirap pakisamahan ang katrabaho, nagpapakita pa rin ng respeto, nagpapakita pa rin ng pagmamalasakit at integridad, mamamalakaya ng tao yun. Meaning po, hindi kailangan maging pastor o kaya hindi kailangan magkaroon ng mataas na tungkulin sa gawain ng iglesia para matawag na mamamalakaya ng tao. Ngayon, ang tanong, ang buhay ba natin ginagamit lamang natin para sa sarili nating layunin o para sa layunin ng Diyos? Tayo din po, ang bawat sa atin, ginagawang mamamalakaya ng tao sa mga nakakasalamuhan natin sa loob ng ating pamilya, sa mga kaklase natin, sa mga katrabaho natin, sa lugar kung saan tayo nilalagay ng Panginoon. Tayo ay tinawag, tayo ay iniligtas para maging saksi ng biyaya, para maging patotoo sa biyaya ng Diyos sa paligid na nangangailangan ng salita ng Diyos. May mga taong maaabot po ng ebanghelyo sa pamamagitan ng ating pamumuhay. May mga taong makakarinig, makakaunawa, madadatnan ng salita ng Diyos sa pamamagitan ng ating pagpapatotoo sa ating pananampalataya. Sa pamamagitan ng ating pakikisalamuha, yung mabuting pakikitungo sa kapwa. At ito ay bahagi ng misyong ipinagkatiwala ng Diyos sa bawat mananampalataya. Ipinapakita ng bahagi ng gospel according to Mark, yung katuroang ang pagtugon sa tawag ng Panginoon, hindi lang pag-iwan sa mga hadlang, kundi pagkakaroon ng bagong layunin
pagkakaroon ng bagong misyon sa buhay. So tinatawag ka ng Panginoong Hesus hindi lamang para iligtas ka, hindi lamang para alisin ka sa kaparusahan, kundi para gamitin ka sa paghahayag, sa pagpapalaganap ng Ebanghelyo patungo sa iba. At mahalaga po yung tamang pagtugon at tamang oras ng pagtugon. Dito sa tagpong ating pinag-aaralan, paano ba tumugon yung magkapatid na Simon at Andres? At maging yung magkapatid na Santiago at Juan, babasa natin maya-maya. Paano ba sila tumugon? Yan po yung makikita nating kasagutan mula sa kasunod na puntong ating tatalakayin. Number 3, ang pagtawag ni Jesus ay nangangailangan ng agarang pagsunod. Pagkatapos makita ni Jesus yung magkapatid, sina Simon at Andres, pagkatapos niya silang tawagin at pagkatapos niyang ipakita yung misyon na naghihintay sa kanila, makikita natin ngayon yung naging tugon ni Simon at Andres. Ito yung pinakamahalagang bahagi ng tagpong ito. Pagpapaalala na hindi sapat na marinig yung tawag ng Panginoon. Hindi sapat na maunawaan natin ang kalooban ng Panginoon o kaya humanga tayo sa kanyang gawa, humanga tayo sa kanyang mga salita. Ang mahalaga, paano tayo tutugon sa panawagan sa atin ng Panginoon. At sa tugon ng mga unang alagad, makikita natin yung tatlong katangian ng tunay na pagsunod kay Jesus. Una, sumunod sila ng walang pagpapaliban. Sa verse 18, kaagad o immediately. Sa ibang salin po, pagdaka. Ibig sabihin, walang negosasyon, walang pagpapaliban, walang delay, no, walang pag-antala, walang kondisyon kundi agarang pagkilos. Nang tumawag ang Panginoon, tumugon sila immediately. Mga kapatid, isa ito sa pinakamalaking hamon sa maraming mananampalataya ngayon. Hindi yung kakulangan sa kaalaman, kundi pagpapaliban sa pagsunod. Marami ang nakakaalam ng kung ano yung dapat gawin pero hindi ginagawa. Marami ang nakarinig ng salita ng Diyos pero ipinagpapabukas ang pagtugon. Paalala po, ang pagpapaliban sa pagsunod sa Panginoon, madalas nauuwi yan sa hindi pagsunod. May mga excuses ang ilan sa atin na sinasabing saka na susunod kapag maayos na yung buhay, saka na maglilingkod, kapag marami ng oras, saka na lang yung pagsunod na yan kapag matagumpay na, kapag maunlad na ang buhay. Ngunit ang mabuting balita dito sa aklat ng Marcos, yung salitang immediately, yung salitang kaagad, ay sa salitang Grego, eutis, ginamit ng maraming beses, no, halos 40 times. Ipinapakita ng may akda na kapag ang hari ng kaharian ang nagsalita, ang tamang tugon po ay dapat kaagad. Hindi yung pag-iisipan muna o saka na lang yung pagsunod na yan kapag maginhawa na. Dapat kapag hari ang nagsalita, kaagad na pagsunod. Hindi dahil mabilis yung utos ni Jesus, kundi dahil sa katangian ni Jesus, dakila siya. Ngayon, may panawagan ang Panginoon. Ang maging mamamalakaya ng tao. So, handa ka bang sumunod ngayon? Sina Simon at Andres, paano nag-response? Sa ikalawang katangian ng tunay na pagsunod, iniwan nila ang kanilang mga lambat at iba pa. Sa pagpapatuloy ng talata sa verse 18, iniwan ang kanilang mga lambat at sumunod sa Kanya. And remember, tandaan mo natin to, immediately yung response nila. Para sa mangingisda, yung lambat, hindi lamang yan basta kagamitan sa panahon at lugar nila. Ang lambat, halos sumisimbolo yan ng kanilang kabuhayan, ng kanilang seguridad at kinabukasan. Sagisag yan ng nakasanayan nilang pamumuhay. Nung iwanan nila kaagad yung lambat, ipinapakita nila na handa silang unahin yung pagtugon sa tawag ni Kristo. Handa silang unahin yung pagsunod kay Kristo kaysa sa kanilang dating nakasanayan at paraan na pamumuhay. Ipinapakita nito na
may mga bagay talagang kailangang isuko para higit na masunod ang Panginoon. At pansinin po natin na hindi lang isang hadlang yung iniwan ng mga alagad. Hindi lang isang hadlang yung iniwanan nila para makasunod kay Jesus. Sa Marcos chapter 1, verse 16 hanggang verse 20, apat yung malinaw na nabanggit dito ni Marcos. Dito sa verse 18, ang hadlang ay lambat. Iniwanan nila yon. Sumisimbolo sa kabuhayan nila. Pero sa verse 20, ang makikita natin, bangka, sagisag ng kasangkapan at ari-arian nila, yung ama, yung panibagong karakter na babanggitin sa verse 20, si Zebedeo, yung tatay nung tinawag ni Jesus na sina Juan at Santiago, iiwanan nila yon. Yung at mga tauhan nila na simbolo ng katatagan sa lipunan, iniwanan nila yon. Hindi yon mga masasamang bagay. Maayos at marangal yung pangingisda. Maganda yung pagkakaroon ng ari-arian o bangka. Mahalaga yung ama o pamilya at kapaki-pakinabang yung mga tauhan sa hanap buhay o negosyo. Pero nang tawagin sila ni Jesus, handa silang iwanan ang lahat ng mga yon. Hindi dahil masama yung mga bagay na yon, kundi dahil ang pagsunod kay Kristo ay yun ang higit na pinapahalagahan na nila. Ngayon, kung iahambing, kung ia-apply sa atin yung katuroang nakapaloob dito sa Marcos chapter 1 verse 16 hanggang 20. Ano yung lambat na meron tayo? Ano yung bagay na pinagkakatiwalaan natin para sa ating seguridad? Ano yung bangka o ano yung ari-arian o kasangkapang inuuna natin kaysa sa pagsunod kay Kristo? At sino yung Zebedeo? Mamaya ma-explain pa natin yung karakter niya. Ano ba yung relasyon na meron tayo o sino yung taong humahad lang sa atin sa ganap nating pagsunod kay Kristo? At ano yung mga upahang tauhan, no? Yung sumisimbolo ng katatagan o kaya trabaho o kaya negosyo na ayaw nating bitawan. Muli, yung mga yan, hindi yan masama. Pero kapag nagiging hadlang na yan sa pagsunod kay Kristo, kinakailangan po na mailagay yan sa tamang lugar. Sa kasunod na katangian ng tunay na pagsunod kay Jesus, inuna nila si Kristo higit sa lahat. Pagkatapos banggitin sina Simon at Andres, nagbigay si Marcos ng isa pang halimbawa. Sa verse 19, nang makalakad pa siya ng kaunti, ang Panginoong Jesus, nakita niya sina Santiago na anak ni Zebedeo at si Juan na kanyang kapatid na naghahayuman ng mga lambat sa kanilang bangka. Nakita at tinawag din ni Jesus yung magkapatid na Santiago at Juan. At sa verse 20, agad niyang tinawag sila at iniwan nila si Zebedeo na kanilang ama sa bangka na kasama ng mga upahang tauhan at sumunod sa kanya. Sina Santiago at Juan, iniwanan maging yung bangka nila, yung kanilang ama, para sumunod kay Jesus. Hindi nangangahulugan na pababayaan nila yung kanilang pamilya. Dahil mapapansin natin sa talatang ito, si Zebedeo, yung tatay, may mga upahang tauhan na naiwan para alagaan siya at yung negosyo, yung hanap buhay nila. Yung point lamang dito, radikal na pagbabago ng priority. Si Jesus na yung nasa unahan ngayon. Pinapakita ng talatang ito yung halaga ng naging desisyon nila, yung pagsunod nila kay Kristo. Ang naging pinakamataas na nilang priority ngayon sa buhay, hindi na yung trabaho, hindi na yung negosyo, kayamanan na meron sila, hindi na yung tagumpay at personal na kaginhawahan nila, kundi si Kristo na ang prioridad. Na hindi lamang pagkarinig, hindi lamang pagkakilala kay Jesus, kundi pagkilala bilang Panginoon. Yes, mahalaga yung at priority yung pamilya. Yung trabaho, mahalaga yung kabuhayan at yung responsibility sa buhay, priority yan, mahalaga yan. Pero, bagamat mahalaga yan, dapat yan nakalagay sa tamang lugar.
hindi sa lugar na para kay Kristo lamang. Mahalaga yan, pero hindi yan ang top priority ng isang Kristiyano. Ngayon, kung susuriin natin yung ating mga sarili, kapag nagkakaroon ng banggaan sa pagitan ng sarili nating kagustuhan at sa kalooban ng Diyos, sino yung nasusunod natin? Kung nag-uumpugan at kailangan nating pumili, sarili nating gusto, kalooban ng Diyos, sino yung nasusunod? Kapag may kailangang isakripisyo, kapag may kailangang iwanan para masunod kay Kristo, ano yung pinipili natin? Iiwanan ba natin o hindi? At kapag sinusukat yung ating priority, kapag tinitingnan kung ano ba yung top priority ng ating buhay, malinaw ba na si Kristo yung nasa unahang lugar? Ang tunay na alagad hindi perpekto, pero malinaw na iniiwan yung hadlang at nalalaman kung sino yung dapat na sinusunod. Sa naging tugon ni na Simon at Andres, pati ni Santiago at Juan, nakita natin ang larawan o katangian ng tunay na pagsunod. Sumusunod ng walang pagpapaliban, ng walang delay, immediately. Sumusunod kaagad. Iniiwan yung anumang maaring humadlang sa pagsunod tulad ng lambat, bangka, yung ama, yung tauhan. Inuuna si Kristo ng higit sa lahat. So, mga kapatid, ito yung hamon ng ating aralin para sa bawat isa. Ang Panginoon patuloy na tumatawag. So, paano tayo magre-response sa calling ng Panginoon? Dito sa Marcos chapter 1, verse 16 hanggang verse 20, hindi lamang natin nakita kung paano tinawag ni Jesus yung mga unang mga alagad niya. Nakita din natin kung paano sila dapat o paano sila tumugon at paano tayo dapat din tumugon bilang tunay na tagasunod ni Kristo. Tatlong bagay ang malinaw. Tinawag sila ni Kristo. Hindi sila yung unang lumapit. Si Kristo ang unang kumilos. Kalawa, binigyan sila ni Kristo ng misyon. At number 3, sumunod sila kay Kristo nang walang pag-aalinlangan. Kaagad yung pagtugon. Iniwanan yung hadlang, inuna si Jesus. At ganyan pa rin po ang tawag o panawagan ng Panginoon magpahanggang ngayon. Hindi lamang makinig tayo kay Jesus, hindi lamang tayo mamangha sa Kanya, humanga tayo sa gawa Niya, kundi ang sumunod tayo kay Jesus. Hindi hinahanap ng Diyos ang perpektong alagad. Hinahanap ng Diyos ang handang sumunod. Sa kwento at tagpong ating pinag-aralan, si Jesus ay dumaan sa tabi ng dagat ng Galilea nung araw na yon. Ngayon, sa pamamagitan ng Biblia, sa pamamagitan ng salita ng Diyos na ating pinag-aralan, dumadaan siya sa harapan natin. Hindi nagbago ang Panginoon. At ang kanyang panawagan, hindi rin nagbago, ganun pa rin. Ano yung panawagan? Sumunod tayo kay Jesus. Sabi ng Panginoon, sumunod kayo sa akin. Kung tayo po ay tinawag at kung tayo ay binibigyan ng misyon, susunod ba tayo? Susunod ba tayo ng walang pag-aalinlangan? Ang sagot natin, nasa atin na. Iwanan ang lahat ng hadlang at sumunod. Ang pagtawag ni Jesus hindi lamang imbitasyon para maniwala, kundi panawagan para sumunod, para magbago at mamuhay para sa kanyang misyon nang walang pag-aalinlangan. Ang katotohanan ng salita ng Diyos na sa atin ngayon ay naipahayag. Ito ay hindi para marinig lamang natin, kundi ito ay para ating paniwalaan, ating isabuhay at sundin. Ang mga may pandinig ay makinig. Hanggang dito po ang ating aralin. Maraming salamat mga kapatid. Tayo po ay muling manalangin.